Ito pala yung ginagamit po natin na pang sukat dito sa kanyang brake pad. Yung bago, halos ano siya, 12 mm. Yan siya, halos 12 mm yung bago. Yan. Yan po yung pinakamakapal, 12 mm. Tapos susunod, 10. So ito mga ka-GM, isa na mga DMC Yukon itong ating ginagawa yan. Ngayon, ang ginawa natin dito, binaklas natin itong kanyang brake pads dito sa harapan. Itong kanyang brake caliper, no? Tapos sinabit natin dyan. Tapos tinanggal natin yung kanyang dito. Itong brake pad sensor. Ito yung ano niya. Kung titignan nyo yung kanyang luma na brake pads, medyo makapal pa siya. Kaya lang ang naging problema nito. Yan o. Ito yung kanyang lumang brake pads. Pero papalitan na natin yan mga GM. So ang naging problema niya kasi itong kanyang brake pad sensor. Yan o. Kung mapapansin niyo, sumayad yung ano niya na rito. Napudpud na siya mga GM. Naupod na siya, no? Yung kanyang pinaka-sensor. Kaya nakailaw yung kanyang brakes doon sa kanyang instrument cluster. So ngayon ito yung ating bago, yung brake pads natin may kasama na siyang sensor. So ito yung kanyang mga lock. Ngayon kung titingnan niyo yung bago yun, makapal pa siya, makapal. Malaki yung ano niya, no? Yung pinakaumbok niya rito sa sensor. Kasi dito nakakabit dito sa ano niya. Dito sa pinakagatlan niya rito. Diyan nakakabit. Itong luma, kaya papalitan na natin yan, sira na siya. So ayan, isa itong GMC Yukon yan. So ayan po siya mga ka-GM. Pag nakalagay yung kanyang bagong sensor, halos 5 mm lang, sasayad na yung sensor niya. Kaya kailangan pagka inabot na siya ng 5 mm, may magpalit na tayo ng brake pads. Kasama na yung kanyang sensor sa sa isang karton mga ka-GM, no. So ayan, ilalagay natin dito. At yung luma nga ay nasira na siya. So ito yung luma. Yan o. Napudpud na siya rito, naubos na siya mga ka-GM. At ganun din sa likuran, no. Doon sa likod na side ay tinanggal din natin doon kasi palitan din natin ng brake pad sa sensor. Yan. So ayan po, hindi na natin siya ni-resurface kasi naman, wala naman siyang makinis naman yung kanyang rotor disc dito sa harapan. So ayan, yung kasama ko ay siya naman yung gumagawa doon sa kabila. Ayun. So ayan, naikabit na po natin yung bago, no? At ganyan po yung kabit niya mga ka-GM. Ito yung pinaka spring niya rito para bumukaka itong brake pads niya, no? Tapos itong kanyang pin, itong sliding pin niya, no? May lock siya dyan. Ganon din doon sa ibaba, may lock din siya. Yan, so okay na siya. At yung kanyang pinaka sensor ay ito. Bago na yung kanyang sensor mga ka-GM. Ang bali kasi nito, halos 50% pa lang siya o 5 mm ay kailangan na siyang palitan dahil sasayad na yung kanyang pinaka-sensor dun sa kanyang rotor disc. Kaya ganoon po, halos makapal pa nga siya pero kailangan siyang palitan dahil magwa-warning dun sa kanyang dashboard pagka hindi natin pinalitan yan. Kasi yung luma niya ay sumayad na yung kanyang brake pad sensor. Yung bago, halos siya, 12 mm. Yan siya, halos 12 mm yung bago. Yan. Yan po yung pinakamakapal, 12 mm. Tapos susunod, 10, 8. Tapos pag 6, kailangan na siyang palitan mga ka-GM. Kasi yung luma natin ito, halos 6 mm na siya. No? Yan, 6 mm lang siya. So, yung bago ay 12 mm. Kaya pagka nakalahati na siya mga ka-GM, ay kailangan na natin palitan. Ito yung ginagamit dyan, yung sa mga panukat ng brake pads. Kung kailangan siyang palitan. Pero dumidepende tayo sa kanyang condition, no? So ayan, at like and share yung ating mga videos para magkaroon din po yung idea yung iba.